Isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is August 31, 2025 and our topic is all about sino si Satan and our concept is all about Satan. So Satan is the personal name of the head of the demons, the chief adversary of God and his people. Once a created angel who rebelled against God, he now leads the forces of evil in opposition to God's kingdom. Scripture presents Satan as a deceiver, accuser, and tempter, seeking to blind minds to the truth and to destroy lives. So while Satan is powerful and cunning, he is still a created being under God's sovereign control. So his defeat was secured at the cross. His final judgment is certain. So believers, though called to resist him, do so from the position of Christ's victory. So our Bible readings for today is all about 1 Peter chapter 5 verse 8. ESV version, maging handa kayo at magbantay dahil ang diablo na kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at umaaligid, naghahanap ng malalamon. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Satan is personal and not a mere symbol of evil. So, siya ay isang tunay na nilalang at hindi lamang katang-isip. Dahil dito, kailangan nating maging alerto at huwag maliitin ang kanyang panlilinlang. Second is Satan's power is subject to God's power. So, hindi siya makakilos ng hindi pinapahintulutan ng Diyos. So, lahat ng kapangyarihan niya ay limitado at nasa ilalim ng soberanya ng Diyos. And last is Satan has no authority over the believers. So, dahil kay Kristo, ang mga mananampalataya ay ligtas at protektado mula sa kapangyarihan ng kaaway. So, maaari tayong lumaban sa Kanya sa pamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. So, tatako na tayo sa ating applications. Yung first application is pray for a Christ-centered family. So, syempre, ang pamilya na nakatuon kay Kristo ay hindi madaling masira ng mga gawa ng kaaway. So, syempre, sa panalangin is natatanggap ng pamilya ang proteksyon at gabay ng Diyos. Second is prepare for spiritual battle. Demons are not idle. So, araw-araw ay may labanan sa spiritual, kaya kailangan natin ng disiplina sa panalangin at salita ng Diyos. Dahil ang kahandaan ang susi para hindi tayo makapasok ng tukso at kasalanan. And lastly is push forward and weaken the enemy's territory. So, kapag tayo ay nagbabahagi ng ebanghelyo at namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, is napapahina ang gawa ng kaaway. So, yung bawat mabubuting gawa at pagsunod kay Kristo ay tagumpay laban sa kasamaan. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part is our discussion. And our discussion talks about why is it important to know that the kingdom of God is winning and Satan's kingdom is losing. So, syempre mahalagang malaman natin na ang kaharian ng Diyos ang nananalo at ang kaharian ng Diablo or ni Satanas ay natatalo. Syempre dahil dito is nagkakaroon or nagbibigay ito sa atin ng tapang at pag-asa. So, hindi tayo lumalaban para sa tagumpay, kundi mula sa tagumpay na naipanalo na ni Kristo sa krus. So, syempre sa kabila ng tukso, pagdurusa at panililang ng kaaway, is alam natin na ang huli at tiyak na tagumpay ay nasa panig ng Diyos. So, ito ay nagtuturo na ito ay nagtuturo sa atin na magpatuloy sa pananampalataya at huwag panghinaan ng loob. So, natutunan ko sa devotion na ito na si Satan na isang tunay na kaaway, ngunit wala siyang kapangyarihan laban sa mga nananampalataya kay Kristo. So, bilang aplikasyon or bilang estudyante, na-apply ko to sa pagpipili or pipiliin kong maging mapagbantay, palaging nakatayo sa katotohanan at palalimin ang aking relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. So, let's pray po, Lord God. Maraming salamat po sa tagumpay na nasa iyo at hindi sa kaaway. Lord, tulungan niyo po kaming maging alerto, matatag, at palaging nananalangin upang mapagtagumpayan ang mga panilinglang ng Diablo. Naway maging matibay ang aming pamilya at magamit kami para palakasin ang iyong kaharian sa pangalan ni Jesus. Amen.